napagod, change position daw. Syempre ako naman nagpasiklab, jubo at higop kung higop ng kanyang decavity ma. Hello, long weekend talaga. Me and my bebe decided na mag-staycation dahil long weekend nga. Nag-check-in kami August 22 and then nag-check-out kami August 24. I-check-in na kami kasi galing pa kaming work and nag-dinner pa kami, then nagpahinga kami kahit sa my bed. Pahinga lang ba talaga, te? Habang nag-aayos ako ng pangtulog ko, may yumakap sa akin, be. At naramdaman ko ang want. Ayan! Exciting! Pero sabi ko, liligo muna ako. Pagkatapos ko maligo, nag-skincare at nanood kami sa Netflix ng 10 utos ni Josh. Nod ba talaga, te? Be, nagpunta na kami sa bed at hinubad niya na ang aking PJs at minukbang na si Kifiret. Atake! Sarap talaga, be. Wild, tapos ang tagal, tapos for the breastfeeding, tapos for the lip to lelap, ganon. Eksena si ate. Ang saya ng long weekend mo ha. Talagang long weekend. Gana! At pinasok niya na nga si paring Junior kay Maring Judith. Ay! Pagkakasarap talaga dahil pagkakatigas ate. Hinard kong hard talaga. Iba't ibang ungol na yung magagawa mo bakla dahil sa sobrang sarap. Oh, uy talaga ate sa share. Tangina ka. Nung napagod, change position daw. Syempre ako naman nagpasiklab, jubo at higop kung higop ng kanyang decavity ma. Ate todo leak at higop daw siya ng century egg ng kuya mo. Kaya daw maidudok-dok ka talaga at mapanggigigilang ka eh. Bakla ka ng taon. At hindi na daw nakapagpigil ang kanyang jowawis balawis ma. Pinapatong na daw siya ma. Atake, si bakla naman ginalingan. Talagang performance level siya. Atake! Yun daw ma dahil hindi na napigilan. Dahil performance level nag-fireworks sa loob. Kita nyo ang confidence level niya? Atake ang faith. Atake talaga ma. May basbas niya ang everyone. Sabi niya ba naman sa dulo, ayun lang, sana madiligan din kayo. Ganon. Dilig-dilig. Ganon siya ma. Dilig dust. Ganon. Hinablot ba naman ang ulo ko? Tsaka hinawakan na para bang sabik na sabik siya. Another day, another episode of exposing Yorka Ervogan moments. Please don't judge me. Nasa tamang age na ako. Context na lang kasi di ko alam paano mag-start. At ito daw ay pinamagatang My Fubu XP with the boss. Atake sa boss! Ganon! Ito na nga. Last December 2025, na broken-hearted ako with my 1 year and 1 month ka-relationship. Grabe ang ka-relationship. I've decided to go there in La Union to stay with my long-time best friend. Dito kasi ang work niya. 2 boss ang nandito. Hindi na ako magda-drop name kasi bakit? Kimi! Una syempre, nahiya pa ako. Bagong salta eh. Fast forward, nung naka-close ko na yung 2 boss, nag-iinuman kaming 4. Ako, BFF ko, tsaka yung 2 boss. Grabe, boss, ganon. Eksena sila ma, Fundador tapos Alfonso, 4 lang kami. Eh sino ba namang hindi tatamaan sa mix ate? Nga naman, ba't kasi umuo ka dyan? Ito naman, Sena. After namin maubos yung 2 na yan, lumabas pa talaga kami at nag-inom pa sa kotse ng mga beer. Grabe ang alcohol tolerance. Mr. Pogi, hinawakan ang kamay ko habang nagda-drive. Magda-drive tayo. Ganon siya. So si tanga, for the touch rin naman. So ito na yung exciting part na. Ayan na! Nararamdaman ko na ang kilig ng mga kiveret nyo. I can feel it. I can feel. Ba yung isang boss tsaka yung BFF ko ng car para mag-cigarette pero without sex. Ganon. So naiwan kami ni Mr. Pogi sa loob. Hinablot ba naman ang ulo ko? Tsaka hinawakan na para bang sabik na sabik siya. Oh! First time kong ginawa yung chumupis ako, ma-eksena. Siyempre, hindi kami makakagawa sa car kasi for the alog yun, ate. Kaya ang ginawa na lang daw ni boss na Pogi ay, walaan yung clean over the finger na lang siya, ma. Sobrang over yung sipon ko, over. Alala pa dyan, ma. Hindi lang isang beses nangyari yun.
At ginawa rin namin dito ang milagro sa aming valor. Yes, sa bahay daw nila. Atake, di ba? Ano daw siya makaka-move on? Dahil kasama niya daw yun sa valor, which is yung valor ng friend niya sa La Union. Ganava. Yun lang masakit kasi meron siyang inuwi dito. Hala, si kuya, atake siya. Kaya sabi niya sa inyo, kaya kayo ha, pag makikipag-fubo kayo, siguraduhin yung matutupad ang no strings attached, sabi niya. Iwas kirot sa puso. Yun lang, salamat. Over? Di ate naman kasi, alam niyang fuburakas lang, ate ko. Umasa? Umasa na papanindigan? Diyos ko ka. Kaya kayo, mga baksiko from another parents, kaya talagang siguraduhin yung pagpapasok kayo na sa ganyang setup na. Alam nyo talaga na kaya nyo ang sarili nyo na matibay ang mental health nyo. Kasi medyo nakakasira talaga siya ng sarili, ng utak, ganon. Hanggang dito lang ang ating homance. Quick lang to, sobrang quick story lang to. Nakakaloka! Ang ginawa namin sa aso, pinaed, ate, pinasup-sup, ganon siyang si sup-sup sa kanilang jutong ability. At saka daw sa kanilang shoota! Another day, another episode of exposing your ka-ervogan moments. Ganyan yung mga gusto-gusto niyo eh. Hello po, share ko lang yung experience ko nung elementary pa ako. Grade 6 ata ako nito or grade 5. Ganon? Dati kasi, 3 kaming magpipinsan. 2 bilat at 1 otoko. Kasama na siya dun sa isang bilat box ha. So sobrang curious namin. Ang ginawa namin sa aso, pinaed, ate, ang ginawa daw nila sa aso ay pinasup-sup, ganon siyang si sup-sup sa kanilang jutong ability. At saka daw sa kanilang shoota, daw sa kanilang nyipay larot. Ate! Kung after nun, for the konsensya malala talaga. Tapos, nagsosorry daw sila kay Lord kasi baka magkarabis. Magkarapis daw sila kasi nga nilawayan nung Diyoso ang kanilang nyipay larot. Ate! Sobrang quick story lang dito, hanggang dun lang. Wait lang. Enter na sa lagusan. Like, ang notability. Kaya raw nawarak ang kanyang nyipay larot, ma. Sobrang sakit daw. So, I want to share my story naman po. Sana makontent. Ito na. It's your time to shine, bakla. Ganito po kasi yon. When I was 8 to 9 years old, merong guy na nagpasama sa akin sa kusina. Ang guy, barkada ng kuya ko. Wow, big brother. Pumasok ka na sa confession room. Atake. Mga around 15 na siya. So, that time, sinamahan ko naman siya sa kusina. And chika niya sa akin, jawakan ko daw ang notability niya. Atake! So, may brain na ako nun. Medyo nakakapag-think na ng right. Ganon. Medyo shy ako as a gay that time. Atake talaga. Kasi crush ko siya, tapos umayaw ako. Kaya lumabas ako. And when I was 30, inhit ako ng so much. Sa kanya daw, dun daw sa gay, ganon. And bet ko siya, tas na-realize ko, sayang, ba't di ko ginawa ka ng nota niya noon? And then when I was 15 na, get ko siya, gabi yon. May nanay-nanayan akez, 4 kami sa kwarto. And then, kasama niya yung big brother ko, ayan na, pumasok ka sa confession room. Atake! Pumunta kami sa kwarto, ayan na sa confession room. No! Si bakla ay parang magdadasal at hihingi ng mercy kay kuya mo. At dito na tayo sa exciting part, feeling ko love. Pumunta sila sa kwarto, nakipagtsikahan, tas say niya, Joey na daw siya, tapos sabi ni Naishit, sama daw. And then sabi ni Boylet, wag na daw sumama. Pero kinindatan ako for the wink wink. Kinindatan niya ako. So was ko pa, hindi niya pa daw alam anong meaning nun.
We love the inosente-inosentihan. Ganon siya. Sinundan ko siya. Pagkasunod ko sa bahay nila, tinawagan niya ako. Wala daw tao sa balor nila, ate. Wala daw tao sa balor daw nila. So, nanginginig daw siya. Nanginginig for the shake. Harlem Shake. Ganon. Kasi parang nose ko na ang gagawin daw nung ekalal ng otoko sa kanya, ma. Kasi nag-prepare siya ng hinigaan and then nilabas na niya ang kanyang decavity. Tapos say niya, i-orpop ko daw siya. Ayan na. Kaya in-orpop ko siya. As first time daw, nachuchok-chok pa siya for the, ano pa siya, na meron pang ano yon gag. Ganon, wala pa siyang gag reflex. Ganon. And, wala na kaming wala na silang mga damit. Ni-enter na sa kanyang weteru ang notability. Kaya raw nawarak ang kanyang ngipay larot, ma. Sobrang sakit daw. And nag-give-song daw ng advice, sabi, wag daw muna tanggalin. Kasi nga, masakit masakit. And then, ginawa ko yun, kaya di ko sinanggal. Sarap na sarap ako. Gano'n! For the ungol daw siya. Ito ang ating sender that time. Wala namang nakakarinig ng boses kasi walang show sa kanila. Hanggang sa palagi niya akong chinachat para lang bonahin. Para bonahin hanggang sa nasanay na akong bonahin. Yun lang, salamat. Yun lang. Inumpisahan na niya ang paglamutak, pagkalikot, paggalugad, at pagkalkal sa dipay larot ko. Ganun daw ba? Napashare ako dahil napanood kita sa live mo. And I think masasatisfied naman tong listeners mo once na nabasa mo to sa kanila. So ito na nga. Ito ay pinamagatang na panalo na, natalo pa. Eksena ka. Kaya pala gusto mo mabasa namin. Once upon a time, atake mo fairy tale. Char daw, sabi niya. Working ako sa isang sikat na paaralan. Working? Di ba studying? Charis. And payapa ang mundo ko. Masaya lang, ganun. One day, talaga namang kagimbal-gimbal ang nangyari. Nung inaccept ni Kurashi, friend request ko, and kaboom, nag-message siya, ate, ang exad siya. In fairness ka, ang exad yung mga ano mo. Dahil knows niya na betsong ko siya, alam mo una kong sinabi, di ka ba bukas? Walang makakaalam. Ate! Pota na trigger ako, ma. Tapos para talagang hinamon niya ako. Like, what the fuck? Ano ba? Siya ba nagsabi? Sinabi daw nung guy. I'm so proud. Wow, atletang Pinay. Atletang Pinay siya. Na para talagang hinahamon niya ako. Ano ba, porket alam mong betsong kita, gaganituhin mo ko? Char. So ito na, inaccept, nagkausap, at nag-meet kinabukasan. Ganon ang atake niya, Mima. Talagang parang paspas siyang matikman ang kifirot ko. Ganon atake. Eto na, nag-CI kami. Nauna na siya doon kasi bawal na may makakita sa amin. Kasi nga ni, professional ang aming work lalo. Ganon. Inabangan niya ako sa reception area. And then, may bit-bit akong Jollibee, ma. Atake! Pota na para bang magugutom siya after na. Prepared. Ganon. Prepared ka, Max. Atake ka. Bet na bet ko mga kwentuhan mo. Thank you so much. I love you so much. Tapos, kabado pa ako kasi first time ko mag-CI. So, ito na. Nag-set muna kami ng mood. Remove ko shoes ko. Konting chikahan dito. Konting chikahan. At dito na, nagsimula ang lahat. Ito na tayo sa exciting part. Ito na guys. Nandito na. Nakaupo ako sa bed. Nilapitan niya ako. At bigla niya ako hinalikan sa neck. Okay. And nag-ask siya ng permission if okay lang daw ba
naikis niya ang aking ngipay larot. Atake water! Mas sinong ayaw nun? Lahat tayo gugustuhin yon. Kaya tumango ako ng may seductive na tingin at inumpisahan na niya ang paglamutak, pagkalikot, paggalugad, at pagkalkal sa nipay larot ko. Ganun daw ba? Hanggang sa umangat siya at tinanggal niya ang damit at bra ko in an aggressive way, ma. Yung para bang sabik na sabik siya, ganon. Ginosok niya, akala ko nung una di ako masasatisfy. Kasi medyo maliit siya, ganon. Maliit siyang tao. Pero Diyos ko, totoo ngang don't judge the book by its cover. Kasi nagulantang ako sa nakita ko na para bang aayaw ka sa laki, Mima. Grabe ba? Sa pagka-wild ang oat na ito. Mabagal hanggang sa paspas na, ganon, pabilis ng pabilis. Pinajubo niya sa akin. Pero it's a no-no. Kasi pota naman, pumasok na yun. Ay, totoo guys. Alam niyo, medyo ganun din ako. Nandidiri ako kapag ginosok na sa'yo. Tapos yung or-pop mo pa. Ner. Eh di parang natikman ko na rin yung sarili ko. Kaya ang ginawa ko, jumibabaw ako at nag-igiling-giling, ganon siya, ma, ganon ang atake, at nag-twerk it like Miley at marami pang exhibition na ginawa para naman masatisfy siya at ma-meet ko ang expectations niya. Pero rough after nun, ma, sinabi niya sa akin if gusto ko raw ba kapuburakas. Message ko lang siya. Umasa naman ako, ma, na mauulit. Pero nung nagkasalubong kami sa school, sobra, Mima, ang pag-iwas niya na para bang ayaw niya akong makita o makasalubong man lang. Yun pala, Mima, Uta ka! Kasi mabading daw siya, Diyos ko. Ate... Tines niya lang pala kung magiging straight siya pag nakabo na siya ng kipay larot. Kaloka, pinag-eksperimentuhan ba naman ang katawan ko? Yan lang, o diba bitin, maski ako nabitin. Kala ko pa naman may mangyayari na sa amin sa loob ng school. Kasi nga, diba, yun yung napag-usapan na kesyo papasok sa isang room at doon magbobonahan. Kaso lang, puta bakla. Kaya pala gustong gusto mo, shoota ka.